Magandang gabi po. Ngayon po ay ating topic yung brain hemorrhage. Ito po ayon sa karanasan ng isang bata na si Francis J. Gumikib. Sa kanyang death certificate, nagkaroon siya ng brain hemorrhage. Ito pong nanay ni Gumikib na si Elena Mingoy, sinampal daw siya ng kanyang nanay noong September 20. At pagkatapos, ito po ay sa Peña Francia Elementary School sa Antipolo City. After po na siya ay sinampal, nag-complain siya na masakit ang kanyang tenga at nahilo. Pero kahit na ganon, 20 nangyari, patuloy pa rin siyang pumasok hanggang September 26. Siya po ay agad-agad dinala sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center Government Hospital. Pagpasok niya ay nagkoma siya at October 2 siya po ay namatay. Dinala siya ng nanay niya, si Elena Mingoy, noong September 26 dahil nga sa sobrang hilo niya at sobrang pain sa kanyang ulo at nanlalabong kanyang paningin at nagsusuka siya. At sinabi nga niya sa nanay niya, sinabunutan daw siya ng kanyang teacher. Pagkatapos siya ay sinampal dito sa kanyang panga, dito malapit sa tenga, noong September 21 po. Nangyari 20, tapos 21, nag-complain siya ng sakit ng kanyang tenga. Kaya po itong dun sa result ng yung nung namatay siya, ang reason kaya siya namatay, brain hemorrhage. Merong pagsabog ng dugo sa loob ng kanyang utak. Ito po kasing ito kasing brain natin ay napaka-sensitive po niyan. Kaya ngayon, dahil nga po ay ito yung pinag-aaralan, itong kanyang problema kasi yung main supply ng buhay ng utak, yung kasi dun sa mismong main supply ng dun sa utak natin na tumatanggap ng nutrients, yun ang sumabog. Kaya yung bata ay namatay. Ngayon ay pinag-aaralan pa kung ngayon po ay naka-leave na yung teacher at meron pa mga test kung may kaugnayan nga yung pagkasampal niya ng teacher dun sa pagkamatay ng bata. Paalala mo na po sa vitamin C Super B Complex, ito yung important nutrients na napakahalaga nito sa immune system natin, pampalakas ng ating white blood cells, pangtulong panlaban sa infeksyon. Dahil na-report din ang bata ay merong pulmonary tuberculosis din, meron din siya noon. Kaya ngayon, pero malayo daw ang koneksyon sa PTB doon sa brain hemorrhage niya, no? Anyway, ang vitamin C po ay napakahalaga sa production ng collagen. Ito ay protein, napakahalaga sa pampatibay ng ugat. Marahil itong batang ito ay hindi pa nga natatapos ang test kasi nga nung pagkasampal niya, yung ugat dun sa brain niya ay may pumutok. Kaya ito nagkaroon ng hemorrhage. Tapos dahil nandun yung dugo sa brain niya, nag-clot, itong nag-cause ng kanyang kamatayan. Ang vitamin C po tumutulong pampatibay ng ugat. Ito rin po yung powerful antioxidant para ma-prevent po yung damage ng mga free radicals sa katawan po natin. Kasama po ng vitamin C, yung Super B Complex, para sa ating energy metabolism, nakakatulong para ma-convert yung food into energy. At saka itong Super B Complex, napakahalaga sa normal function ng cellular ng ating katawan. At meron siyang role sa sa nervous system function natin. At nakakatulong po ito para mag-produce din ng red blood cells. Para sa ganun, huwag tayong maging anemic. Maiwasan natin ang chronic diseases tulad ng heart disease, stroke, and cancer, and diabetes. Pwede mo itong para ma-improve din yung mood at cognitive function mo, ma-reduce yung stress level mo, magkaroon ka ng healthy skin, hair, and nail,
yan po nagagawa ng Super B complex, nag-i-increase pa rin yung energy level mo. Pag pinagsama mong inumin yung vitamin C Super B complex 30 minutes before breakfast, kasi po pareho silang water-soluble vitamins, no? Ito'y available sa Patnubay. Kung interesado kayo, pwede tayong magpa-deliver sa inyo nito. Ang sanhi po ng yung pagkaroon niya ng brain hemorrhage ng bata, nasira o maaring nabutas yung maliliit na daluyan ng dugo sa loob ng utak. Ito yung mangyayari kapag merong aksidente. Ito nga ang nangyari nga sa kanya, yung pagsampal ng kanyang teacher. Nasira yung daluyan ng dugo. Ito isang malubhang condition, nangangailangan to na agarang medical attention. Nangyari ng 20, pumasok pa siya ng 6 na araw at hindi po na-check up. Kaya nung dinala sa ospital, nagkomato siya kagad. Kasi po yung brain hemorrhage, ito isang uri ng stroke, pagka yung mga ugat sa brain mo ay pumutok at nagdugo. At ang dugo ay nanatili sa brain tissue. Pwedeng ma-damage yung brain cell, maging dahilan nitong kaya nga nagkaroon siya ng sudden headache at vomiting at vision problem. Nanghina siya at nagkaroon siya ng comatose, no? Kaya nga po yung brain hemorrhage na nangyari sa bata, ito po ay naging dahilan ng kanyang kamatayan. Kaya po ang treatment po ng brain hemorrhage, involve po yung hospitalization at supportive care. Sa mga ibang kaso, pag agaran ito, pwedeng operahan para tanggalin yung blood clot, ma-repair yung damaged blood vessel. Agad-agad dapat, dahil nga tumagal pa ng 6 days, hindi nangyari yon. Bago siya, hindi naagapan, na-damage yung brain niya, nagkaroon siya ng death, namatay siya, comatose muna siya. Yan po ang nangyari doon sa batang sinampal ng teacher niya. Yung pong bata ay, lalaki siya, no? Si Jay ang pangalan. Paalala mo na po sa crystal oil, ito ay concentrated na plant extract. Ito ay nakaka-reduce ng anxiety, nagpo-promote ng relaxation. Pag pinahid mo sa katawan, nakakalis ng pain at inflammation tulad ng arthritis at muscular pain. Nakakatulong para ma-improve ang tulog, ma-relieve yung headache. Ito'y nakakapag-clear ng congestion, nag-improve ng respiratory health. Kung barado ilong mo, naninikip ang dibdib mo dahil sa plema, katinan lalamunan mo, pahiram mo ng crystal oil. Pag napaso ka at pag kainantog ka, hindi mabukulan, pahiram mo ng crystal oil. Nakaka-relieve ito ng kabag, yung gases, stomach cramps, at saka nakaka-relieve ito ng sakit ng ulo, hilo at pagsusuka. Ang kagandahan din po nito, hindi ka kakagatin ng lamok pag pinahid mo sa skin mo, at kung nakagat ka para hindi mangate, nakakalis ng kati ng balat pag pinahiram mo ng ating pong itong crystal oil na to. At ang isa pa rin po yung ating activated charcoal. Ito'y taon na po ang binilang na ito meron sa kanyang medicinal properties. Maganda to sa drug overdose, sa food poisoning, hangover. Very effective din po ito, nag-absorb ito ng gases. At ang activated charcoal, nakakalis po ng kabag, nagtatanggal ng toxin sa bituka. Kaya kung meron kang mga bakterya nagkakos ng bad breath, ay ina-absorb po ng activated charcoal. Available po ito sa Patnubay. Kung gusto magpa-deliver, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay Salusugan. I-charge po sa inyo ang shipping fee. Ito pong problema ng bata, acute intraparenchymal hemorrhage. Ito po yung nakita result pagkamatay ng bata, inautopsy siya. Ang nakita, acute intraparenchymal hemorrhage. In short, ang ibig sabihin to, brain hemorrhage. Ito po ay yung mga blood vessel ay pumutok at nagdugo sa palibot ng brain tissue. Ito po ay nagkaroon ng damage sa brain cell. Kaya naging dahilan ito ng sakit ng ulo niya,
at saka nahirap at paglabo ng mata, pagsusuka, pagkahilo, vision problem, at nawalan siya ng malay, nagkaroon na siya agad, nagkoma na talaga at tuluyan na siyang namatay. Ito pong itong acute intraparenchymal hemorrhage, ito po ay common causes po nito yung trauma. Ayun nga, nangyari sa kanya yung pagkasampal ng teacher niya. Ito, kaya ito isang uri ng child abuse. Kaya nga po, o kaya minsan kaya nagkaroon ng acute parenchymal hemorrhage, meron siyang maaring ang ugat niya ay hindi matibay. Kasi pag meron kasi siyang pulmonary tuberculosis, ibig sabihin meron siyang infection. Pag may infection ka, meron kang inflammation. So pag merong inflammation sa loob ng ating katawan, ang mga ugat natin ay madali silang mamaga. Kaya konting sapok lang sa kanya, na-damage na agad yung blood vessel sa brain niya. At kaya madali itong pumotok at nag-rupture, nag-bleed yung brain niya. Kaya ito ay kanyang kinamatay. Maaring meron siyang at sabihin na nating genetic problem na aneurysm. Ang aneurysm, nagbabulging yung wall ng blood vessel. Pag nagbulging yung blood vessel, parang lobo, pumuputok, nagbi-bleed sa brain, no? Kaya ito po, tinitignan pa nila kung ano yung magiging resulta pa ng further test na gagawin. Pero sa ngayon, yung teacher na nanampal dun sa bata na namatay, eto po ay on leave siya ngayon. Kaya kailangan po talaga, kaya sabi nga po ni Vice President Duterte, kailangan daw po, iwasan daw po yung pananakit sa mga estudyante. Kaya itong treatment sa acute itong problema ng batang ito ay careful monitoring. Hindi nga po na monitor at napabayaan, ito ay ikinamatay na po ng bata. Kaya ito pong mga ganitong karanasan, no, kailangan lalo na po sa ating malalaki, minsan po kahit na hindi minsan yung car accident, nauntog ka, nadulas ka, natamaan yung ulo mo, pwedeng mangyari din po ito. Alam mo yung omega-3 fatty acid, ito'y nakakatulong para bumaba ang ating cholesterol, bad cholesterol, triglycerides, at ito po ay nakaka-reduce ito ng blood pressure. At ito'y nakakapigil po ito ng bara-bara sa ugat. Kasi nga po, pag nagkabara, titigas yung artery. Pagka merong bara, madali itong ma-stroke, no? Magkaroon ng heart attack, stroke. Kaya itong medication na to, ito'y magandang pang-prevent ito ng bara-bara sa puso. Kung kayo po'y maraming natutuhan sa ating lecture, maganda po, pwede kayong sa aking YouTube channel, mag-subscribe po kayo, Rose Alfonso. Click lang nyo po yung subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Pagkatapos din po ay pwede nyong i-click yung bell para ma-update kayo sa aking mga bagong video. Sa akin din pong Facebook page, yung Patnubay sa Kalusugan, pakiclick lang po yung follow, like, and share. At meron din akong TikTok, tsaka Rear, pwede kayong manood. Kung nais nyo pong magpa-deliver ng ating products, ibigay nyo lang po yung pangalan, address, at cellphone number ninyo para ma-deliver ito, cash on delivery ito, i-charge po sa inyo ang shipping fee. Dadako tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas, Philippians chapter 1 verse 9. Dinadalain ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy at sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa. Ibig sabihin po nito, sabi dito ay dapat magkaroon tayo, sabi niya, I'm praying, sabi po ni Apostle Pablo, grow in their understanding of God's love. Kailangan daw po alamin natin gaano ang pagmamahal ng Diyos sa atin.
Pagkatapos po, ay napakahalaga ito sa Christian life, na ang pag-ibig ay pinaka-greatest. Ito yung motive to good things. Importante sa buhay ng Kristiyano na alam natin God is love, and He first love us, and then we have to love others. Magandang gabi po, nawa po pagpapala patnubay ng Diyos sa atin, and God bless us all.